Hey guys, good morning. What's up? So, ngayon pala ako, ngayon papunta pala ako sa tindahan ko. So ngayon, syempre naglalakad tayo kasi nga wala naman tayong service. And then malapit lang naman siya. Ayun lang na siya. Sa kabilang dulo lang siya. Then ako ito. And dyan, ito yung makikita mo naman, oh. Alam mo, lately hindi na nakakapag-church kasi nga wala naman akong masakyan. Wala akong masakyan na service. So, hindi ako nakakapag-church. And then, hindi na rin ako nakakagala kasi nga wala nga akong motor, diba? And dito kasi sa province, guys. Dito kasi sa province. Wala kasi ditong ano. Ay, alam mo yung like sa ibang province na mayroong ano, na mayroong tricycle. Dito kasi wala. Ayan. So, dito more on personal motorcycle ang gamit or tricycle. And then so far naman, wala pa naman akong ganyan. Oo. Oo guys. Wala pa naman akong ganyan. Syempre, ngayon, di ba nga sabi nga sa kasabihan, kapag maiksi ang, ano, kapag, ano nga yan? Basta ano, di ba sabi nga, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, di ba? So, naiintindihan ko naman na kapag sinabing ganun, kaakibat nun yung pagtitiis. And oo, nagtitiis naman ako hanggat kaya. And then kahit naman sa business, maraming pinagdadaanan sa sa ano ko, sa tindahan, sa business. Noong una ang okay, ang ganda-ganda pa niya. And then ngayong pangalawa na, ngayong mga nagdaan na kasi, napapansin ko na hindi na siya ganun kalakas. Ayun, yung sinasabi na biglang malakas ka and then suddenly biglang mawawalan ka ng customer, 'di ba? Ang customer mo na lang talaga ay yung mga kapitbahay mo na bumibili sa'yo. Parang yun na lang talaga yung customer mo na everyday. Yung mga kapitbahay mo na lang, yung mga loyal customer mo na lang. And then, sa akin okay lang din naman na sa iba sila bumibili kasi freedom nila yun eh, 'di ba? Ang akin lang kasi dito guys ay yung yun nga, yung sa business. Maganda lang siya pakinggan na sa business ka. Pero guys, sobrang stressful nun kasi una sa lahat, ang taas ng competitors. Lalo na sa sari-sari store. Kasi syempre, yun ang type of business ko, diba? Sari-sari store. And lahat kami mayroong ganun. And then same item, same product. Lahat kami dikit-dikit same product, diba? Tapos kakaunti lang yung aming customers, yung around the area lang namin, mga neighbor or yung ibang dumadaan. Ayun. So ngayon syempre, ilalo na ako. Before kasi malakas sa akin ang ala kasi nga mababa lang naman ako magpatong. So syempre alam mo naman ng mga tao kung saan mas mababa ng konti doon. So konti lang talaga ako magpatong guys. Then taas ang alak. Syempre sa isang box ng bilog nakaka 300 plus ang tubo mo. Or sabihin natin na sa pinakamababa meron kang 200. Meron kang 200 plus dun sa isang box. Meron kang 200 plus sa isang box. And then syempre kung sasabihin mo na meron kang 200 sa isang box tapos sa ibang bagay pa na marami kang source of income, may tubo kang 160 ganon, mapapaubos mo ka. Ibig sabihin kung magkaroon ka ng sales na 5,000 at ang markup pa may 20 to 30,000, tapos ay kung kukunin mo lang dun ay 10%,
oh, meron kang sa 10% sa 5,000 meron kang 500 pesos. And sa 500 pesos na yun, kapag iniro-roll mo siya everyday, malaking bagay yun. Malaking bagay sa tindahan. And then, ito na nga ang siste guys. Dahil nga, yung sa tindahan ko kasi, yung may harap kasi na puno doon. So, syempre, hindi ko naman control yun kasi may-ari yun. Mula nung tinanggal kasi yun, mula maghapon hanggang, mula umaga hanggang hapon, guys, sobrang init niya na. So, hindi na ako makapag-display ng mga gulay sa harap. So, hindi ko alam. And kapag linagyan ko naman siya ng tela sa harap, as in taklob ng tindahan, hindi na siya mukhang sari-sari store guys. Hindi na siya makita. So na-stress ako, di ko lang kung paano ang gagawin ko dun sa harapan. So hindi ako makapag-display kasi nga hindi naman pwede na sa loob kasi hindi makikita, hindi rin makikita yung mga feeds kasi may mga feeds ako. So hindi rin siya makita. So na-stress talaga ako. So ngayon, and dagdag pa na sobrang init sa loob ng tindahan, na kapag kung dati yung mga petsa umaabot ng 3 days sa akin, fresh pa rin siya. Ngayon guys, isang araw na lang wala na. Hindi na ako makapag-stock ng madami kasi isang araw pa lamang ubos na yung aking lantan, yung mga gulay, sira na. And then lately napapansin ko na wala akong masyadong customer sa gulay. Kaya yun, I'm so stressed talaga. Tapos bukod pa doon guys, dagdag pa yung mga competitors. Dagdag pa doon yung mga ka-competitors, yung mga kakompetensya natin na dati kasi malakas ang mga ulam, malakas ang ulam, malakas ang gulay, grocery sa akin. Ngayon, mula nung nagkaroon ng mga nagbabahay-bahay, everyday yun guys, everyday meron na nagbabahay-bahay ng mga gulay, mayroon ng nagbabahay-bahay ng karne, ng mga fresh foods guys. Like mga isda, mga karne ng manok, karne ng baboy, may nagbabahay-bahay na siyang ganun guys, araw-araw yun, dalawa silang ganun, tapos bukod pa ibang dumadaan. So talagang ang taas ng competitors. So ngayon, ang nagsasuffer kami, syempre una sa lahat kami yung may permit, kami may permit, pero nga syempre wala namang ginagawa doon yung mga local barangay natin, mga local officials natin, na how to protect yung mga small business owners na may mga permit. Dapat yun ang pina-prioritize nila, yung may mga permit. Kasi nga syempre kami yung nagbabayad kami ng mga taxes, ng mga may permit kami. Syempre, di ba, ang taas ng taxes, lalo sa tindahan. So, kaya yun, medyo nahihirapan lang talaga kami guys. Lalo na ako na hindi ko alam. Lalo na ako na 5 years yung loan ko. And then may mga credit pa ako. And I'm so hirap talaga guys. Nahihirapan talaga ako. Na sobrang hirap talaga yung nararamdaman kong hirap. As in, yung sales mo everyday. Alam mo ba guys, yung sales mo everyday, kulang pa siya sa Hi! kulang pa siya para mapaikot mo, para mapamili mo ng stocks, para meron kang paninda sa susunod na araw. Ganun siya katumal guys. Kaya syempre ako, yung loan ko 5 years kasi siya. So ngayon, hindi ko alam kung paano makaka-survive. Kaya nakaka-stress kasi syempre may mga credit din naman tayo aside sa loan natin na hiram lang natin sa kapitbahay yun, di ba? Ay sa mga friends. Kapag mga ganun, nahihirapan talaga tayo. Nga pala, nandito nga pala ako sa RM Store. Ang ganda ng aking store, may pangalan, brand, RM Store. Ang hirap guys. Ayun, sana lang may gawin ang mga local officials about sa mga kung paano poprotektahin yung may mga business permit, diba? Kasi hindi na, syempre kawawa din naman kasi kami na nagbabayad kami talaga ng may mga permit kami, pero sayang, diba? Yun ang problema sa ating mga business store, sa mga business owners na ang taas-taas ng binabayaran nating taxes, pero wala tayong nakukuhang support from government kung paano tayo magkakaroon tayo ng maayos na income, di ba? Nakaka-disappoint. Ay nako, problema ko talaga daga dito guys.
Shoutout sa mga daga. Kung alam nyo lang, konting-konti na lang talaga. Wala na akong pasensya. So yun guys, so nandito na ako sa aking store. So marami pa akong gagawin. So mag-open pa lang ako. So ayan. So bye-bye. Ingat sa lahat.